Good morning po. Magandang umaga po sa inyo sa araw na ito. Sa araw po ng Sabado. Maaga po ako nagising dahil umalis po yung aking mga ibang kasama rito. Ang aking asawa, ang aking mga apo, at yung aking isang anak, at yung asawa niya. Kagabi pa ako ni Yaya na sasama raw ako kasi pupunta sila ng Nueva Ecija. Hindi ko alam kung saan sa Nueva Ecija. Marami po ako ngayon trabaho Meron akong ginagawang cabinet ngayon. Meron din ako ng mga sofa na ipinare-repair sa akin, upholstery. Yan po yung hanap buhay ko na kinabubuhay ko rito sa village na to. Opo. At itong umaga ay nagkakape na rin po ako. Pero walang pandesal dahil wala namang pasok ngayon yung apo ko, kaya hindi ako nakabili. At saka maaga pa mag-aalas 4 pa lang po dito ako nagla-live ngayon sa kwarto namin ng asawa ko. Dito po sa taas. Kasi wala naman siya. Hindi naman ako nakaka-istorbo. Wala siya Kasi pagka nandito siya natutulog, hindi ako pwedeng nagla-live ng ganito kasi ayaw niya nung may naririnig siya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-live dito sa kwarto namin. Ang ibabahagi ko sa inyo, ang ating pag-uusapan o isi-sharing ko sa inyo ay nasa Bible. Siyempre, lahat ng isinishare ko sa inyo ay nasa Bible. Ito yung mababasa natin sa sa Mateo. Mateo po. Sa Mateo 7 po, chapter 7, verse 24 hanggang 34. Haba-haba po ito. Ang sinasabi rito, Diyos o kayamanan, yung isi-share ko sa inyo. So, ayon sa Biblia, pinamimili tayo o ayon sa salita ng Diyos, kasi ang Panginoon ng panahon na yun, siya ang nagsasalita rito sa aklat ni Mateo. Diyos o kayamanan. Opo, para ikaw ay sa iyong paglilingkod, binabanggit dito yung Diyos o kayamanan. Sabi nga rito, babasahin ko po para maintindihan natin kung bakit sinasabi ng banal na kasulatan, Diyos o kayamanan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magabag tungkol sa pagkain at inumin kailangan nyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawang kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagkahasit ni nag-aani, kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo na babagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, naging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal
ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon, kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kaya kay liit ng pananalig nyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga tao na wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo sa lahat ng ito. Ngunit pagsumikatan ninyo, sumakita ninyo ang higit sa lahat ng paghaharian kayo ng Diyos at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nyo. Kaya't huwag nyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka nyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Medyo may kahabaan po itong aking binasa. So dito po, kung naunawaan natin yung binasa ko, ang katanungan ng Bible, Diyos o kayamanan. Kasi ang sabi ng Bible, ito raw yung pinagsisikapan ng sanlibutan. Kahit na yung mga Kristiyano ngayon, ito yung pinagsisikapan. Itong kayamanan. Kaya hindi natin makita ang Diyos nang dahil sa mga pangangailangan natin. Ito yung nagiging hindrance. O ito yung nagiging parang masasabi natin parang pumipigil sa ating buhay para makilala, para makapagtapat o yung mga Kristiyano makapagtapat ng gusto sa Kanya o yung mga hindi pa Kristiyano para makilala natin ang Diyos sa sinasabi rito. Dahil tayong mga tao ay inuuna natin yung pangangailangan ng ating buhay. Opo. Okay lang 'yon. Okay lang 'yun na unahin natin sapagkat tayo nabubuhay. So kasi ang nakikita ng Panginoong Kristo, kaya sinabi niya to, nakapanahunan niya sa kanyang mga disipulo, na ito naman ay tayo mga Kristiyano, may sasabuhay natin to. Dahil nakikita niya ang pinagsisikapan ng mga tao sa kapanahunan na yun, hanggang sa kapanahunan ngayon, ay yung mga pangangailangan natin. Nababagabag tayo. Sa araw ng bukas kung ano yung kakainin natin. Sa araw ng bukas kung ano yung susuotin natin. Hindi tayo nakapaglilingkod, tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakapaglilingkod ng lubos-lubusan sa Diyos dahil yung mga suliranin natin ay tinatakpan, ipinantatakip natin sa Diyos upang makilala natin ng lubusan ng Diyos. At gayon din naman ang taga-sanlibutan. Hindi sila makatanggap ng tunay sa Diyos. Sapagkat bakit? Abala sila sa mga gawain nila. Hindi lamang pangailangan. Ang iba gusto yumaman. Hallelujah. Opo, ang iba ang goal nila sa buhay ay yumaman. So, ganun ang ganun ang mga nasa sanlibutan, yung mga nananampalataya sa Diyos o kumikilala sa Diyos. Opo. Sisimba, mananalangin sa kanilang templo. Mananalangin lang. Tapos, pupunta na ron sa kanyang trabaho. Uubusin niya yung panahon niya. Kung kailan lang niya gustong lumapit sa Diyos kapag may problema na siya. Kapag alam niyang magkakaroon siya ng problema, lalapit siya sa Diyos. Sabi nga, wag nating alalahanin ang ating pangangailangan. Mas higit ang ating buhay kaysa pangangailangan natin. Bakit ba sinasabi ng Panginoon mas higit? Kasi itong ating buhay, bakit mas higit to? Mas higit to dun sa mga pangangailangan natin. So, ano ibig sabihin ng Panginoong Kristo?
Dapat muna nating ipaglingkod sa Diyos ang ating buhay bago doon sa pangangailangan natin. Kasi sinasabi ng Panginoon, kung yung mga ibon hindi nagtatrabaho, nabubuhay sila. Ito po pakaunawain natin to, masyadong malalim ito. Opo, masyadong malalim ito. Bakit hinalintulad ng Diyos ang ibon sa atin? Bakit daw mga ibon? Hindi naman nagtatrabaho, hindi yan nagtatanim, hindi nagha-harvest. Nabubuhay dahil sila'y pinapakain ng Diyos. Pinapakain sila ng Diyos. Opo. Ang sabi rito sa Biblia, ano pa kaya kayong mga tao na mas higit sa mga ito na nilalang dito sa mundo? Mas higit po tayo kung babalikan po natin. Meron po tayong kapangyarihan, may authority po tayo para i-handle itong mga ibang nilalang ng Diyos sa tamang pamamaraan. Opo. Kaya hindi po natin hindi natin halos o higit na maunawaan ang kalooban ng Diyos dahil nagsisilbi tayo. Sabi nga rito, hindi tayo makapagsisilbi sa dalawang Panginoon. Sapagkat sa unang Panginoon, ikay magtatapat at sa ikalawang Panginoon, siya iyong pagsisinungalingan. Hallelujah. Ganun naman po talaga in reality, ganun na nangyayari sa buhay ng tao. Lumalapit lamang tayo sa Diyos kapag may suliranin tayo. Opo. Alam niyo po ba, ang pagiging Kristiyano ay isang pananampalataya po yan. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos Although magtatrabaho ka rin. Subalit, sa pagtatrabaho mo, kasama mo, ako nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho din po ako. Hanggang sa pagtatrabaho, kasama ko po ang Diyos. Kasama ko po. Opo, lagi siyang nasa isip ko. Lalo na kapag naguguluhan ako sa ginagawa ko. Lord, ikaw po ang siyang makapangyarihan, marunong sa lahat ng bagay dito sa mundo. Tulungan mo nga po ako upang maunawaan ko itong ginagawa ko, upang maisaayos ko. Ganun po yung tamang Kristiyano. Hindi yung nagdasal ka lang kanina, pagkatapos hindi mo na siya kailangan. Kasi magtatrabaho ka na kung ano man yung ginagawa mo sa araw na iyon. Hindi po ganun ang Kristiyano. Kaya nga dito sa Biblia, may title yung Diyos o Kayamanan. Opo. Diyos o kayamanan. Parang sinasabi rito, ano ba ang pipiliin mo kapag narito ka sa mundo? Kayamanan ba o ang Diyos? Para sabihin ko po sa inyo, mga kapatid ko, brother and sister, tayo po ay nilalang ng Diyos, hindi para sa kayamanan. Opo, nilalang po tayo ng Diyos para makilala natin siya na merong Diyos na lumalang ng lupa at langit. At sa atin, tayong mga tao na binigyan tayo ng buhay para makita natin ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Opo, kasi tayong mga tao, sabi nga rito sa Bible, hindi talaga tayo taga rito. Opo, pansamantala lamang tayo. Kapag natapos ang buhay natin, mayroon tayong paroroonan, may dalawa tayong paroroonan, ang impyerno o ang ikalawang buhay. Sana po malaman natin to Opo. Malaman natin to. Bilang isang Kristiyano na nananampalataya tayo sa Diyos. Opo. Higit sa lahat tayo mga Kristiyano, maisip natin na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lang isang oras. O doon nananalangin ka. Pag alis mo ng bahay, pagpunta mo sa ay hindi ka na Kristiyano. Nandun ka na, nakikipag kung ano-ano ng mga sa salita mo ron. Meron ka ng joke dyan na green joke. 1 hour ka lang naging Kristiyano. Nung mapunta ka sa iyong trabaho, o naman ang iyong ginagawa, o ikaw man may ari ka ng kumpanya, andun ka na.
Marami po yan, nanloloko ka na sa iyong paghahanap buhay. Purihin ng Diyos sapagkat ako'y nadadama ko yung pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba, marami akong negosyong pinasukan. Opo. Yung isang hindi ko halos maatim ay yung junk shop po. Nung ako po ay sasabihin ko na po sa inyo ng totoo yung junk shop. Hindi ka po maaaring mag-junk shop kung hindi ka manloloko ng tao. Tandaan niyo po yan. Magalit na sa akin yung mga yung junk shop. So, kinakailangan dadayain mo sila doon sa timbangan. Opo. Kasi pag tinimbang yan doon sa bebentahan mo, malaki po ang tinatanggal nila. So babawi ka ngayon doon sa mga nagbebenta sa iyo. Kaya hindi ko po naatim. Ako po ay nag-junk shop sa Maynila. Pag nakikita ko yung mga nagtutulak ng karito na halos masunog sila sa araw, ako'y nakukonsensya. So ito ay isang patotoo ko lamang sa buhay ko. Bilang may pamuhay mo yung tunay na Kristiyano. Nung nasa Maynila pa ako, napakadami ng pinasok kong trabaho. Hallelujah. So dito nga, sa aklat ni Mateo, sinasabi ng banal na kasulatan, Diyos o kayamanan. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kayong huwag kayong mabagabag sa pangangailangan nyo. Yun nga, ulitin ko, kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng pagkain, hindi naman nagtatanim yan. Subalit, sila'y nabubuhay, hindi sila umaani. Tayo pa kayang mga tao na higit sa mga iyan. Opo, kasi tayo yung kawangis naging tao tayo, doon nga sa Old Testament, sa Genesis, according to the image of God. Tayo kinreate ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Opo, ganito ang wangis ng Diyos. Kaya lang ang Diyos, Espiritu. Espiritu po siya. Opo, Espiritu siya. Pero tayo ay yung ating larawan ay kinuha natin sa larawan ng Diyos. Opo. Kinuha natin sa larawan ng Diyos. Tayo ay kumbaga para ka nagpa Xerox copy. Na katulad nun. Opo. Ganun po ang ng Biblia. So sabi kasi ng Biblia ng Panginoong Kristo, ang araw ng bukas, huwag kayong mabagabag. Pagdating ng araw ng bukas at saka nyo siya bigyan ng solusyon. Opo. Kasi tayo mga tao, ipiniprepare na natin yung future natin o kahit yung bukas natin. Alam nyo po ba, kaya nga hindi tayo makapaglingkod sa Diyos, nauubos yung panahon natin sa mga bagay na para lang bukas, pinagbabasta na natin. Kung ikaw naman yung negosyante, sub ka sa trabaho dahil para sa future ng iyong So, ang ibig ko sabihin, as a Christian, kinakailangan hanggang dun sa ginagawa mo ay pamuhay mo yung buhay Kristiyano. Yan po yung pakahulugan nito. Hindi naman sinasabi rito sa banal na kasulatan, huwag na tayo magtrabaho. Hindi po. Ang sinasabi rito sa Bibliang ito, para maunawaan natin, kahit na saan tayo naroroon sa pagtatrabaho, dala-dala natin yung ating pananampalataya sa Diyos
upang hindi tayo ma-impluwensyahan ng sanlibutan. Iba na kasi tayo Kristiyano na tayo ngayon. Opo. Ang ipinamumuhay natin ay ang kalooban ng Diyos. Yun po yung tinatahak natin. Hindi po yung nakaraan natin, yung past natin na na lifestyle na nakikiumpok tayo sa mga tropa natin na kung ano-anong mga salita. Hindi po ba natin alam, sabi sa New Testament, tayo rin ay hahatulan ayon sa mga sinasabi ng ating bibig. Kung walang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi natin, iyan po ay nakarecord sa Diyos. Opo, nakarecord po yan. Dapat po ang ating mga sinasabi ay meron pong mga kabuluhan. Higit sa lahat, dapat itong nilalabas ng ating bibig na salita, patungo sa Diyos ang ating isinesharing. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng kaisipan na maglaylo muna dito po sa mga kaibigan ko dito sa village na aming nasasakupan kasi member po ako rito ng tennis club. So ako pa ay nag-decide na maglaylo muna kasi gusto kong gusto kong pumirmi sa kalooban ng Diyos. Opo. Kasi pagka nandun ako sa mga kasama ko sa tennis court, siyempre iba-iba yung mga ugali ng mga, although silang lahat mabubuti sila. Wala namang ibang gusto yan pagka araw ng, katulad ngayon, araw ng Sabado. Saka next day, pupunta lang dyan, magkukwentuhan. Pero sa pagkukwentuhan, meron dyan siyempre yung mga green joke, kung tawagin, mga malaberding salita. Oh. Hindi nawawala sa yan, sa isang samahan. Meron diyang ganun ang kanyang ang kanyang entrada. Ganun yung kanyang buhay. So, nagpasya muna ako sa sarili ko na maglaylo muna. Kasi imbis na ang hangarin ko ay madala sila sa ating Panginoon, ako'y nai-impluwensyahan. Hindi ko po sila nadadala nila ako dun sa mga bagay na kung ano nung mga kwentuhan na walang kabuluhan. Hindi rin nawawala sa isang samahan ng chismisan, yung siraan. Pag wala yung tao doon, nagiging nagiging issue ka. Kumbaga sa worldly na nagiging pulutan ka. Doon sa pag-uusap, nagiging pulutan ka, nagiging issue ka. Opo. Bilang isang Kristiyano, tayo mga Kristiyano, tatandaan po natin, hindi na po natin nabuhayan. Ang buhay po natin ay narito na po sa banal na kasulatan. Kaya nga, kailangan lagi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan at tayo nananalangin lagi sa Kanya para ang buhay natin ay naitutuwid natin. Ulitin ko sa inyo, huwag kayong maniniwala doon sa mga taong hindi tayo magiging banal. Hindi sila magiging banal dahil hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. Kung sa araw-araw ipinamumuhay mo ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin, parang isang bagay din yan na kung sa araw-araw ikay naliligo, hanggang sa mamatay ka, naliligo ka. Bago ka mamatay, maliligo ka muna. Bago ako natutulog, naliligo muna ako. Parang ganun lang po yan. Opo. Hindi yan yung kasi kaya nasasabi ng sanlibutan niya na hindi ka magiging banal dahil paulit-ulit lang sila nagkakasala. Tayo man, mga Kristiyano, nagkakasala rin tayo. Subalit, ang ating mga pagkakasala ay naihingi natin ng tawad.
So, kada paghingi natin ng tawad, ginagabayan tayo ng Diyos. Nababasa yung sincere. Yung heart natin na sincere. Opo. Meron kasi humingi ng tawad hindi naman talaga yung puso niya sincere na gusto niya magbago. Ako, ang puso ko ay sincere sa pagbabago. Gusto ko na yung sinasabi ng Panginoong Kristo, lumakad ng matuwid, gusto ko maisabuhay ko yun. So, pag yun ay ginagawa mo sa araw-araw, tandaan mo, magiging matuwid ka. Opo. Kasi, ginagawa mo sa araw-araw So, parang isang laro din. Na kung lagi mo siyang pinapractice, magiging perfect ka. Pagdating ng laban, wala nang mananalo sa'yo. Sapagkat bakit? Kabisado mo na lahat ng way. Kabisado mo na lahat ang technique ng laro na iyong pinapractice. Ganon din po yan ang pananampalataya. Opo. Kasi yung iba kaya sinasabing hindi ka magiging banal. Hindi naman po nila pinamumuhay. Kaya't hindi sila nawawala sa kasalanan. Marami nga dyan na mga maraming bisyo, hindi nila matanggal-tanggal. Bakit? Sasabihin ko po sa inyo, bibigyan ko kayo ng tip. Para po matanggal nyo ang inyong mga bisyo, kung kayo man ay umiinom ng alak, kung kayo man ay naninigarilyo, kung sa sarili nyo, hindi nyo po matatanggal yan. Pabalik-balik lang kayo. Maaaring matigilan nyo ng a week, a month, o 1 year. After nyan, ando na naman kayo. Bakit? Wala kayong, kasi iyan ay isang weapon din ni Lucifer, yung mga bisyong yan. Opo. Yan yung sumisira ng templo ng Diyos. Sabi sa Biblia, huwag nyo ngang sirain o bigyan ng karumihan ang templo na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito yung katawan natin. So, para ito maiwasan mo yung mga bagay, sinasabi ko nga sa inyo, kinakailangan meron kang Diyos sa buhay mo. At handa ka kahit na may Diyos ka rin, isa pa rin yan, kahit na may Diyos ka, kung hindi ka handang magpabago, wala pong mangyayari sa iyo. Opo. Wala pong mangyayari sa iyo. Kinakailangan makita ng Diyos ang sincerity mo sa iyong puso na handa mong bitawan ang lahat ng iyong bisyo. Ako nga po nahihirapan sa ngayon dahil ang isang promise ko ngayon na yung pagkanta nga po kasi po meron akong hindi naman po sa pagyayabang, meron po akong music room sa bahay na ito, may music room ako kasi segregate po yan sa bahay. Pinagpagawa ko ng asawa ko nung kasalukuyang kalakasan na kumikita. Yung music room ko hindi sa pagyayabang, may sariling CR yan. Opo, may aircon. Opo, nandun yung mga sounds na ginagamit ko. Andun yung may mga gitara doon, may piano ron. Andun yung sound card na pag ako'y nagla-live. Binitawan ko na po yung pagbibidyoke. For how many years na ako'y nagbibidyoke. Opo. Purihin ng Diyos sapagkat sa ngayon medyo siguro nakaka 3 months pa lang akong hindi na po kakanta uli ako sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Pero yung mga worldly song, pag naririnig ko nga, pero, ang santong banal na espiritu, lagi akong pinalalahanan, may pangako ka sa Diyos. Marami po, sa ngayon na to, marami po ang binago ko. Katulad nga po ng pakikiisa ko sa grupo ng aming club sa tennis. Yan po. Ako muna ay medyo dumistansya. Hindi po mga masasamang tao yan. Yang mga kaibigan kong yan. Ako lang po ang gusto ko dumistansya muna para mabigyan ko ng time yung aking pananampalataya sa Diyos para masiayos ko.
Ganun po yung tunay na Kristiyano. Opo. Kapag hindi mo, pag wala kang ginagawa na action, puro ka lang isip, puro ka lang Diyos, pero ikaw, hindi ka namang nagmumove, hindi mo naman pinakikita sa Diyos na handa mong iwasan yan, wala pong mangyayari sa buhay mo kahit na abutan ka na ng kamatayan. Kinakailangan, yung puso mo, meron kang desisyon. May words of honor ka. Yung pong pinaka-importante. Importante, meron kang words of honor para marespeto ka. Para irespeto mo rin yung sarili mo. Opo. Yan yung napag-aralan ko eh. Opo. Meron kang words of honor para mairespeto mo. Bagamat hindi ka nire-respeto ng tao eh. Pero alam mo sa sarili mo na meron kang respeto. Dahil meron kang words of honor na sinusunod sa iyong buhay. Maraming salamat po sa umagang ito. Sabi nga rito sa ating pinag-aralan, Diyos o kayamanan. Ang sabi sa huling-huli, kaya huwag niyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na ang bawat araw sa kanyang mga suliranin. Dapat ang buhay natin bilang isang Kristiyano, sapat lang. Kasi pag napakarami ng ating iniisip, nawawala po tayo dun sa line. Nag-iiba po ang linya natin. Yung Christian life natin, pinapangunahan po natin ang Diyos na dapat na siya ang nag-guide sa atin. Opo, ganun po ang nangyayari. So kasi alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Lahat tayo. Lahat ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano po yung mga naniniwala sa Diyos. Hindi naman po lahat generalize. Yung mga iba po diyan, ng mga hindi Kristiyano hindi po yan ina-align ng Diyos ang kanilang buhay para sa pagiging Kristiyano. Opo, hindi naman po lahat eh. Ito lamang po ay ito ay patungkol lamang dun sa mga disipulo niya na maging ako ay naglilingkod sa Diyos, ako ay disipulo na rin ng Diyos. Bagamat hindi ako hinirang, subalit ako ay isang Kristiyano na sumusunod sa Diyos. So ako na rin ay nasa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Disipulo na rin po ako. Kaya nga, ang sabi nga rito, Diyos o kayamanan, pinamimili po tayo ng banal na kasulatan. Ano ba ang uunahin natin? Hindi ang ibig sabihin nito na wag na tayo magtrabaho. So ang ibig sabihin po nito, kahit nasaan tayo, para hindi tayo maligaw, para hindi tayo lumihis sa matuwid na linya o sa matuwid na landasin, lagi natin na kasama ang Diyos. Opo. Ang buhay ng Kristiyano, laging nananalangin, nagbabasa ng kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po na ako'y maglilingkod sa inyo. Ako'y magbabahagi sa inyo upang ang mga sumusubaybay sa akin ay manatili ng katotohanan. Opo, sa pagiging Kristiyano. Kaya po patuloy po na kayo'y sumibaybay sa aking channel na Dolpo po, ang manggagawa ng Diyos. Maraming salamat. Salamat po. Ingatan po kayo sa araw ng Sabadong ito. Inyong buhay.